Filipino fishermen receive more Philippine government support as they face the constant threat of harassment from Chinese vessels. Resources nang mapansing tinututukan sila ng itinuturing na high-intensity laser ng barko ng China. President Bongbong Marcos is dismissing the idea of deploying Philippine warships to the West Philippine Sea. The Philippines cannot yield. The Philippines cannot waver. Sarili nating karagatan, kami pang lumalabas sa mga nanakaw. Pero dapat naman sana silang aalis din kasi mga illegal ang ginagawa nila dyan. Pero tanggap na rin natin kasi wala namang kakayahan ng gobyerno natin na palisin sila dyan eh. Malinaw ang pahiwatig natin ngayon sa buong mundo. Ang sa Pilipinas ay sa Pilipinas. On January 22, 2013, the Republic of the Philippines brought a case against the People's Republic of China to the Permanent Court of Arbitration for alleged violations of the United Nations Convention on the Laws of the Sea, or UNCLOS. The case concerned maritime entitlements, historic claims to territory, and the legality of China's active presence in the South China Sea. In July 2016, the court ruled in favor of the Philippines. China did not participate in the proceedings nor accept the tribunal's decision. I don't go to war. So, if I do not, there's always war and peace. If I am not ready for war, then peace is the only thing. I propose that we just have a soft landing everywhere. I will not use the judgment arbitral now. China continued its activities in the West Philippine Sea, characterized by militarization efforts, aggressive behavior toward Filipino fishermen, and significant environmental damage. By 2018, on the second anniversary of the Philippines' landmark victory in the court, China's aggression escalated by installing runways and storage ammunitions. These escalations led the Filipino public to strongly agree that the Philippine government, led by then-President Rodrigo Duterte, should assert the nation's rights over the West Philippine Sea. Despite a change in Philippine leadership, tensions over the West Philippine Sea persisted. The first 2 years of President Ferdinand Marcos Jr.'s administration were spent reassuring the Filipino public of efforts to increase defense capabilities over Philippines' sovereign territory. However, as recent as June 2024, the Chinese Coast Guard was reported to have disrupted a routine resupply mission to Ayungin Shoal by ramming and towing Philippine vessels. As a result, a soldier from the Philippine Navy sustained a severe injury. Estimated of 124 nautical miles away from Masinloc lies Scarborough Shoal. The area was first documented as part of the Philippine territory in 1734 as the Panacot Island by the Murillo Velarde map. Today, Scarborough Shoal goes by numerous names: Panatag Shoal, Panacot Island, or Bajo de Masinloc, meaning under the waters of Masinloc. The situation of Masinloc fishermen is not commonly known compared to other areas of contention in national discussions. To local fishermen, Kalboro has been their source of livelihood for years until China's prohibitions grew stricter. Nagsimula po akong mangisda is 17 years old pa lang ako hanggang sa ganitong edad na ako na isda pa rin. Yun na po talagang kinabubuhay namin dito sa amin. Karamihan dito sa amin sa isla, talagang puro pangingisda ng hanapbuhay. Ganun na rin po, manamana na lang din sa aming mga pamilya itong pangingisda kasi lahat kami naman talaga dito
naabutan na namin ang mga magulang namin ng isda, kaya kami gumaya na rin na para mangisda. Kung sa ganitong panahon, lagi lang po dito sa amin, sa Sambales. Pero kung may pagkakataon kami noon sa malayo, sa Calburo. Matagal din kami hindi maulit. Meron ding mga kapwa din na Pilipino, pero kami yung dito, hindi rin kami talaga gumanon pumunta, nag-attempt na kasi alam na namin yung mga nakiramdam din kami. Kasi mahirap nga din yung basta-basta lang pumunta dyan na uutang kami tapos parang kumbaga walang kasiguruhan kung makasisid, gano'n. Kaya medyo naging matagal na pagbabalik. Dito lang sa bandang Masinloc din, minsan sa Pangasinan. Yun, at saka dito bandang Subic. Tapos minsan Calburo banda din. Hindi kasi may iwasan yung takbo namin dahil panahon kasi yung namin. Tsaka sa amin payaw kasi yung namin. Hindi yung katulad sa Calburo na namamana. Sa amin payaw kasi. Kung saan may apong na isda doon sa payaw na yun, doon kami. Dito bandang Pangasinan, bandang basta kaya nang abutin namin. Minsan naabot kami ng 200 miles eh. Yun ang hanap buhay namin talaga dito. Isda talaga. The West Philippine Sea dispute has forced a drastic shift in the fisher folks' livelihood. Once earning thousands of pesos per trip to Bao de Masinloc, Calburo fishermen have been forced to limit their operations to nearby areas, resulting in reduced earnings. Dito lang sa ngayon, dahil nga wala kaming laot sa BDM, dito lang muna kami sa mga sinasakupan ng mga coastal area ng Masinloc, Palawig, Giba, ganyan. Kasi dito din sa parte ng Pangasinan, medyo masama ang panahon banda dyan. Basta magandang panahon, wala na kaming ibang pinapangisdaan kung hindi ang Bao de Masinloc. Kasi kung time naman na pagdating ng ding habagat, kaming mga karamihang mga mangisda, naglalayag na kami para Cagayan na pare. Diyan kami sa parte ng mga Calayan Island, mga ganyan, sakop ng mga Batanes. Yung karanasan ko talaga nung taon na nagpapatakbo ako ng ganyang mga malalaking motherboat is sa isang grupo namin, sa isang motherboat, umabot kami ng 200 mahigit. Kaya kung pinagsasabay ko ang dalawa, halos 500 ang gastusin ko talaga sa paglalayag namin ng mga kasamang kumangisda dyan sa Bao de Masinloc. Maganda naman kasi kung minsan, yung mga tao kasi, ang pamalakayan namin sa laot pag nangingisda, lahat ng mga huli ng aking mga dalang tao, binibili ko na. Pero kaya yung masipag at saka magaling dumiskarte sa pangisda, sa loob din ng halos ng mahigit isang linggo is may nakakaparte ng 30,000, 10,000, ganyan. Kung minsan may umaabot din ng 20,000, ganyan ang nagiging partihan namin sa bawat isang tao. Kaya ang laging namin dyan, takot na lang pagka sakaling naglalay kasi yung mga tao ko wala naman silang gastos eh. Ako lang lagi ang dumidepende na pumalaot kami o hindi. As the president of the Masinloc Tropical Fish Gatherer Association, Kuya Jeffrey shoulders the initial capital needed for their fleet to sail. Once operations conclude, he is also tasked with dividing the earnings among themselves. As such, if their operation incurred net losses, Kuya Jeffrey also has to shoulder these. Sabi ko, pagdating namin dun, pipilitin kong maglayag. Tapos pagdating namin dun, haharangin kami ng China, ng barko ng China, papauwiin kami. Paano ko na mababawi yung gastusin na binitawan ko sa mga tao ko? Itong huli lang, nung itong May, yun na yung huli kong hindi nakapamalaot, May 14. Pero sa tagal naman ng mula nung umupo si Presidente Duterte, yun na yung last na hindi ako nakapamalaot. The fishermen were banned from fishing in Masinloc in 2014. They were able to return to the Scarborough Shoal in 2017 during former President Rodrigo Duterte's regime. However, in May 2024, the Department of Foreign Affairs released a statement citing People's Republic of China's enforcement of a unilateral 4-month-long fishing moratorium, effective May 1 to September 16, 2024. Yun na nga, pinaalis na kami ng mga barko ng China, ayaw na kami palapitin sa Bahura. Kaya yun, napilitan kami umuwi kahit wala kaming huling isda. Yun na yun, laging tumatatak na sa isipan ko na
ganun lagi, ako naman ang kawawang nagpipinance, hindi ko na sinubukan pang uling maglayag dahil may mga kontak naman nga kami sa ng Philippine Navy na ganyan. Nagtatanong kami lagi kung may nakakapangisda na, pero hanggang sa ngayon wala pa talaga. Noong una talaga na nakarating talaga ko dyan sa Baudi Masinloc, talagang sa loob ng 3 araw umuwi na kami sa sobrang dami ng isda. Pero nung natutong mangisda ang mga China na nakipagsabayan sa aming mga Pilipino, medyo tumumal din ang isda dyan sa Baudi Masinloc, kaya umaabot na kami ng 10 araw. Kung minsan naabutan kami ng masama ng panahon, halos inaabutan pa kami ng halos 1 buwan ang operation namin dyan sa laot. Talagang todo bantay na ng mga China. Kuya Jeffrey recounted how the West Philippine Sea dispute has not only led to a reduced volume of caught fish in Masinloc, but also the heightened risk of facing Chinese aggression for Filipino fishermen. Inaharang kami ng hinahabol kami ng mga rubber boat nila na pinapalis, ayaw kaming pasisirin. May nakakalam nga na sabi nila, parang hindi kami pinaglalaban ng mga hindi nakakaalam kung anong buhay namin dyan. Ang buhay talaga naming mga isda sa Baudi Masinloc, laging sa palaran, halos walang tulog sa gabi dahil binabantayan ng mga China. Pag nandyan sila, takbo. Pag wala na naman sila, naman kami, mangingisda naman kami. Pag nandyan na naman sila, takbo na naman. Yun na, go to Philippines, sabi lang ganun. Kami hindi naman may papayag. Bakit balisin kami doon sa Pero nung talagang tinutukan na, hinatas na kami talaga inaano na kami ng mga barko, wala kami nagawa. Siyempre, kahoy lang kami, silang mga bakal. Another member of the Masinloc Tropical Fish Gatherer Association, Rodel Gomez Balagat, bore witness to China's aggression against Filipino fishermen in the West Philippine Sea. Mas maganda noon, ma'am, nung talagang wala pa sila, hindi sila nagkikialam sa amin. Kasi malaya kami talaga kung saan yung lugar na gusto mong puntahan. Yun ang naging isang diferensya. Kung baga sa isang lugar, doon ka na lang nang doon eh. Kaya yung kita mo, lumiliit na lang yung percent kasi pabalik-balik ka na lang eh. Minsan nag-aano rin nga sila, yung nag-aalangan na rin kami sa mga dayuhan din na pupunta dyan. Kasi parang kumbaga kung sila yung nagpapalipat kung saan kami papunta lang, doon lang kami. Parang hindi na kami naging malaya sa lugar na yun. Kuya Rolly remembers being chased by Chinese vessels in 2014. According to him, since his last visit to the shoal, the vessels no longer approach them. Instead, they are greeted with warships, causing fear among the fishermen. Parang kasi yung huli talaga, yung sabi ni yung presidente namin, sila yung nakaranas siyempre dalawa kasi yung bangka namin, minsan salitan, gano'n. Pagtabi namin, nung sila yung pumalit, yun, parang talagang pinapirsahan na pinaalis na sila. Parang sinasabi, last na itong punta nyo dito, parang gano'n ang style. Hindi man lang binigyan kami ng pagkakataon na mapuno yung bangka. Yun ang ma'am, kasi hindi din namin magkaintindihan din kasi. Basta yun lang ang mga nila. Ang naiintindi lang namin sa kanya, sabi niya, yung leave this area immediately, gano'n. Sabi niya, parang gano'n lang. Parang minsan, hindi lang kami magkaintindihan. Basta puro na lang. Paalis, gano'n. Tapos yung ngayon, pagbalik namin ngayon ulit, hindi naman sila gano'n ka-aggressive sa amin na lumapit talaga. Pero nakikita namin na yung nagiging pagka-aggressive nila, yung talagang dumami yung mga warship nila. Dati walang warship, pares lang kami yung mga mangingisda lang na gano'n. Ngayon parang iba na yung namin, pakiramdam namin. The Masinloc fishermen share the same sentiments. For them, they have learned to simply retreat and endure China's attacks. What they could not tolerate, however, is the dwindling income from the subsequent loss of their livelihoods. Mayroon po silang nahuli, laking lugi. Kumbaga, kung yung gastos yata, hindi na yata siya kahit sa kahit 20% o 30% sa kinusumo, hindi na nabawi. Ay, yun ang pinakamahirap, masakot sa amin nangyari. Dahil napakalaking nawala sa amin nangyayari na yun. Dahil hindi na namin malapitan yung Kalburo. Yung Baudi Masinloc, hindi na namin malapitan yun dahil sa China. The fishermen have grown skeptical about any prospect of returning to the Scarborough Shoal. They pointed out how there is a lack of government support given to them.
Despite this, their only hope is to reclaim what is rightfully theirs. Tayo ang kawawa mga Pilipino kapag sa agawan na yan. Piktado lalo kami ng mga mahihirap, ma'am. Wala namang kami na parang nararamdaman dito sa amin na suporta. Kasi wala nga ano dito gobyerno na parang tumulong o tinanong nila kami kung ano yung nangyari. Puro lang naman sila sa karamihan naman ng balita, ayaw ginsul Parang ganun-ganun lang. Scarborough nadadawit pero hindi nila alam kung ano nangyari talaga sa amin, yung mga pupunta. Ito, mayroong nagbigay sa amin ng mga ano dito, yung mga bangka. Pinipili. Nga hindi naman nila alam, kahit hindi naman pumupunta ng Scarborough, yun ang binibigyan nila ng mga bangka. Ay yung kami nakapunta doon ng Scarborough, wala. Yung kumbaga pinipili nila, yun ang masaklap doon. Hindi sapat sa amin ng mga ayuda, hindi namin kailangan yan. Ang kailangan lang namin, seguridad sa aming mga mangisda na makapangisda kami ng maayos dyan sa Baho de Masinloc. The fishermen call for more actions from the government in asserting the country's territory. They wish for the freedom to peacefully fish again in Scarborough, as this cause goes beyond their livelihood, but affects their aspirations for their family too. Alam po sana po kung talagang kaya ng gobyerno talagang Chinang kausapin at hindi man natin sila kayang sagupain, sana po sa kahit man lang sa paghahanap buhay, hindi tayo maapektuhan. Kasi ganun sila na yung nandoon, dapat sana kapasok din tayo. O kung mas maganda sana, ma'am, kung maipaglaban talaga ng Pilipinas na mabawi natin lahat ng yung nasa atin. Sa akin lang sana, mas maganda ipagtanggol yun sa atin dahil atin yun Huwag nating ipamigay sa kanila. Dahil yan dapat yung kayamanan natin, yan dapat ingatan natin. Kung baga ipaglaban sana tayo ng may nakataas sa atin, siyempre sila man nakakaalam dyan. Ay kami, naghanap buhay lang kami dito, wala man kami halos pinapag-aralan dito. Dahil yung buhay namin, isda lang talaga. Tsaga-tsaga na lang, para lang, siyempre, napangarap din namin sa mga anak namin, kahit paanong hirap. May tustusan lang yung pag-aaral hanggang makatapos kayo, kahit titigil na kami. Kasi gano'n na lang kahirap. Kasi mahirap na talaga, hindi na namin maipaglaban yung sarili namin sa dagat Kasi kahit gusto naman namin na masipag ka, kung gano'n naman ang sitwasyon doon na may pipigil, mahirap din, ma'am. But as Baho de Masinloc lies within the country's exclusive economic zone, China's claiming of the territory steals chances for Filipino fishermen to earn better in waters within Philippine territory. Talaga naman dyan sa West Philippine Sea, gusto lang talagang kunin ng China ang katubigan ng lahat ng sakop ng West Philippine Sea. Talagang pinapalabas nila sa kanila. Talagang kami naman ang tatanungin sa milya-milya ng layo ng China sa Baho de Masinloc. Samantalang ang milya galing dito sa Masinloc, halos 120 miles lang ang takbo namin dyan. Sa kanila, halos 700 miles ang layo. Paano magiging sa kanila? Isipin mo yan, 124 miles yan dito sa atin. O sa kanila, 300 mahigit. Ibig sabihin sa atin sana yan. At saka dyan ang kumbaga yan ang bahayan ng isda kasi. Kaya dyan maganda talagang hanabuhay na sana dyan sa amin. Sana ang dagat, hindi kami, kahit saan kami pumunta mangisda, walang bawal. Yun lang naman namin ang gusto namin iparating. Kaso nagagawan pa nila ng bawal-bawal, ganyan. Mula nung pumasok ang China na ganyang mga marami ng pagbabagong nangyayari dito sa Pilipinas. Hindi lang mangisda ang naapektuhan, buong siyempre nakikita namin sa balita kung ano nangyayari gawa ng China. Discussions of the West Philippine Sea dispute centers territorial integrity and diplomatic negotiations. However, the stories of Scarborough fishermen prove that local communities have been receiving inadequate national attention and support in their resistance to foreigners who prohibit them from sourcing their livelihood in Philippine waters. Kahit sinong doon, hindi na makapangisda doon. Kahit anong bansa, wala silang pinipili doon, napaalis talaga nila. Baligtad na, dati Pilipino ang nagpapalaya sa China, ngayon wala na magawa ang Pilipino.